Good evening, my dear friends. We're all familiar with the parable of the sower. Ang talinghagang ito ay isa sa mga sikat na kwento ni Jesus na madali po nating maunawaan. That is why this evening, as we celebrate this Eucharist, we're not only being invited to understand the meaning behind the parable of the sower, all the more we're being invited to appreciate the Word of God. You see, this parable is inviting us to become the good soil, where the Word of God can take its roots, grows, and in growing, the Word of God in our hearts will bear much fruit. And so, my dear friends, the question that we have to ask ourselves, how can I become a good soil? What does it mean to become a good one? You see, to become a good soil, we have to make sure that we have a mind willing to understand the Word of God. To understand the Word of God, we should have the eyes willing to see the presence of God. In the same way, we need to have ears, not only to hear, but to listen to the very voice of God. And lastly, we must have a heart that is eager to serve and to love. Sa madaling salita po, ang pagiging bukas, ang pagiging handa na tanggapin at isabuhay ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. And this is how, my dear friends, the Word of God will take its root, will grow, and bear much fruit in our life. While I was preparing for my homily, I went down memory lane. And I remember the very first time I sat foot in Batanes. Kapag meron pong nagtatanong kung ano itsura sa akin ng Batanes, isang salita lang po yung ginagamit kong salita upang ito ay ilarawan. Breathtaking. For those of you who have visited Batanes, I'm sure, you would all agree, it really captures one's heart. Batanes captured my heart. Isang paraiso, napakaganda, sapagat ang Batanes, kumpleto. May dagat, may bundok, may kapatagan. At hindi lamang po iyon, pati po ang pamumuhay ng mga Ivatan, napakasimple, hindi po complicated, hindi rin po matatawaran yung kanilang katapatan, sapagat ang bawat Ivatan, ang tawag sa mga nakatira sa Batanes, ay sadyang mababait at mabubuti. Napatunayan ko yon. Sapagat sa Batanes, meron pong tinatawag na honesty store. Totoo. Nasa 100 tindahan, pero walang tindera. Lahat ng gusto mong bilhin, mapa gulay, prutas, kahit ano nandun, may presyo. At kapag gusto mong bumili, kukunin mo gusto mong bilhin, inususuhulog lamang yung bayad. Honest store po yung tawag. Pero naisip ko, hindi pwede yun sa pako. Hindi pwede sa penya. Mag-iwan ka dyan, mawawala yan. Mag-iwan ka dyan, no? Talagang wala ka nang mababalikan. Kaya, hindi po talaga matatawaran ang lugar na Batanes. Sa isang iglap, I fell in love with Batanes. At sigurado, babalikan ko ang lugar na ito. But then, I heard a lot of stories from other people who've also been to Batanes. And this is how they remembered Batanes. Walang signal. Walang wifi. Sabi nung iba sa gabi, walang mapuntahan dahil walang magawa. Walang nightlife. Ang lalaki ng lamok, lagi nawawalan ng kuryente, lagi nakakancel ng flight. At matindi pa dito, ang mahal-mahal ng pamasahe. Mas mahal kaysa sa pagpunta sa Hong Kong.
Alam niyo, may katotohanan po yung kanilang mga sinabi. Tama po yung kanilang mga obserbasyon. But you know what? I somehow felt sad. Why? Because the downside of Batanes got the better of them. Mas nakita, mas naalala, hindi yung maganda, kumpara sa malaparaisong taglay ng Batanes. If you try to look at it, my dear friends, when we try to reflect on it, and we would notice the same Batanes, but the impressions were different. The same island, but the memories were not the same. It was the same experience, but the fruits were different. Parehong lugar yung pinuntahan, parehong magkaiba ng souvenir ang naiuwi. At ito rin po ang siyang paalala ng mga pagbasa sa linggong ito. In this Mass, we are given the same invitation of Jesus to celebrate the Eucharist. Lahat po tayong naririto, we're all invited to celebrate this Mass. We heard the same Word of God. We received the same body and blood of Jesus during communion. The same grace is made available for all of us. But I am sure the fruits will not be the same. The effects will be different. The outcome is totally not the same. Why? It all depends on how are we open to the Word of God. It all depends on how eager and receptive we are hearing the Word of God. Alam nyo kanina, no? Sabi ko, talagang panghanda ko to sa homily ko. Tinitingnan ko po kayong lahat. Alam niyo ha? Sa lahat po na nagsimba, hindi po lahat, hindi ko na binilang. Hindi lahat nagsabi nung sinabi ng lektor, the word of the Lord. Hindi lahat nagsabing, thanks be to God. Yung iba po, sorry ha, walang malay. Hindi niyo pwedeng sabihin, si Father naman, syempre sinabi ko po sa isip ko yun. Aba, hindi lang po yun ang panawagan sa atin eh. E di sana pwedeng sabihin ng lektor, E di ang sagot ng ganun din, Pero sabi ng lektor, the word of the Lord. Kaya dapat ang sagot, thanks be to God. The same word, but different reception. The same word, but different experience. That is why in this Mass, we share the same faith. We even encounter the same Lord. We celebrate the same mystery. But the challenge is how much of what we have received take root in us. How much of the proclaimed word that we have heard will remain not just in our minds, but also in our hearts. Pustahan po tayo, no? Sino po nakakabisado ng responsorial psalm? And I believe the lesson is very clear. The Word of God is always made available for all of us. But the challenge, how are we going to receive it? How are we going to experience the Word of God? Alam po ninyo, isa po akong guro. At minsan may pagkakataon, sabi ng aking mga estudyante, they were sharing about their experience on a certain party that they have attended. Sabi niya sa akong estudyante, Father, hindi ho masaya. Father, bad trip po. Samantalang yung iba, sabi nila, Father, okay naman. At alam po ninyo, ang sabi ko sa mga estudyante ko, baka ikaw ang may problema. Siyempre, nagbibiro lang ako. Pero kung titignan po natin ng mas malalim, uunawain yung kanilang pinuntahang party at titignan ng may katapatan, alam niyo may katotohanan. Bakit? Malimit kasi, no? Sinasabi natin o sinasabi ko sa aking klase na pag pumunta ka ng party o ng isang gathering at hindi umuwi kang hindi masaya, ikaw ang may kasalanan. Sabi ko po yun sa kanila.
Pag umattend ka ng party, pag nagsimba ka, halimbawa, at umuwi kang hindi masaya, ikaw ang may problema. Although may mga pagkakataon po, no, may mga tao talagang sisira ng ating party, may sisira talaga ng ating disposition, pero hindi po kasalanan ng party iyon. Hindi rin kasalanan yon ng taong sumira ng ating disposisyon. Kaya nga po, ano ang paalala? Ikaw ang hahawak ng desisyon na sa iyong pag-attend ng party, ikaw ba'y magiging masaya o malungkot? Gamitin natin ang halimbawa ng pagdiriwang ng misa. Kung pagkatapos ng misa, sinabi nyo, parang wala naman nangyari doon sa misa. Kasalanan po ba ng misa yon? O malamang sasabihin nyo, Father, misa kasi yung pare, hindi man marunong mag-homily. Sinisi pa si Father. Pero alam po ninyo, minsan kahit po hindi maganda yung homily, sabihin na natin sa mga kapatid kong pare, pero hindi hamak naman na mas magandang pakinggan ang salita ng Diyos na siyang ating dapat mas maunawaan. Nagigets po ninyo? Hindi ko po ginajustify yung mga hindi magaling mag-homily, pero isa lamang po ang punto ko. Kapag pinili mong magsimba at hindi ka naging masaya, baka ikaw ang may problema. Kung pinili mong umupo dyan at ikay makinig sa salita ng Diyos, pero wala man lang nag-ugat sa iyong puso at kalooban, baka ikaw ang siyang nagkulang. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi po tayo pahihirapan. Ang salita ng Diyos, laging naririyan upang tayo ay pakiusapan, upang mangusap ang salita. Yun na nga lang pong sabihin ng lektor, ang salita ng Diyos. Marami pang tamad na sumagot at sabihin, salamat sa Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tatandaan po natin, pag umattend ka ng misa at uuwi ka ng hindi masaya, hindi yung misa ang may problema. Baka ikaw ang may pagkukulang. Sapagkat ang salita ng Diyos, napakayaman. Iniintay lamang na matanim, lumalim, maunawaan, mahalin, nang sa gayon ang salita ng Diyos, mamunga sa buhay natin. As we continue our celebration, my dear friends, in this Mass, we pray for that grace. Not only the ability to see, but to have the eyes of faith, so that everything we see, everything we hear, will take root in our lives, 30, 60, or 100-fold. At yun ang biyaya ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, sa bawat pagpapahayag ng salita ng Diyos, kayang-kaya nating sabihin, salamat sa Diyos. Amen.